PUBG Mobile Legends! Saktong-sakto, pasok na tayo para dito sa Black Ops International versus RSG Philippines. Tamang leash lang para sa dalawang magkabilaang junglers natin na magsisimula muna sa kanilang mga orange buff. Gusto ko na rin agad tansyahin dito kung sino mas magiging efficient sa pagpa-farm in the early game. Lalo pa at so far, ang mukhang may intensyong manggulo ay sina Haji na naman using the Grok together with Exort na sabi nga ng panel natin kanina, parang surprising pick-up. Maaga-aga ang kanilang pagkakasecure sa Vexana pero siguro nga nandun yung idea na gusto nilang maging coordinated yung mga bato ng skills for Blacklist International. Tsaka para siguro din na hindi na sila mahirapan pa, baka mabawasan din yung options dito for Exort. And namagit natin dito yung pagdating sa jungling pattern ng mga players natin. Napaka-importante ngayon yung vision din ng mga tank. So, andito mga pokes natin, by the way, para dun sa mga tanks na nabanggit natin. Kasi parang ang nangyayari yun, pag mas may madami kang naipapakita sa sarili mong jungler, dun sa kalaban mo, parang kayo yung nauuna sa rotation. Mas nagiging efficient talaga dito kung ano yung magiging next decisions or kung saan susunod na pupunta yung jungler dito ng kung sino man kupunan yung mas nakakapagpakita ng magandang agro. Pero grabe, dahil nga maganda at mukhang iisa sila ng nagiging layunin dito, nakita na agad yung dalawang assassins natin sa bottom lane. Ano yun kahit sabihin mong gold crab pa lang yun, nararamdaman ko na yung tension ng dalawang jungler. After nun, biglang tumalikod agad si MP The King. Akin yung crab coin ng moment. Pero napaka-importante yan kasi magkakaroon na tayo ng total objective. So, kung sino mas mataas na level, ibig sabihin siya makakakuha. Pero kamuti ka na si Haji nung moment na yon, kailangan niya makuha yung minion na dito sa may bandang gitna para mag-level 4 din prior this objective nga na nakapwesto, by the way, ang ilang mga players dito ng RSG. Clearly naman gustong makapag-clear lang din doon ni Haji. Hopefully ay makakuha at makasampa ng level 4 alongside din yung ibang mga players ng Blacklist International. Pero sa ngayon ay ang ganda nung naging salubong ni na Light, ni na Aqua doon. Kasi kung iisipin mo nga naman yung early game pressure na pwedeng ibigay ng Johed Zas combo, ang hirap gumalaw, pumuesto, knowing na may ganitong dalawang mid laners na present dito sa side ng RSG Philippines. And mukhang hindi basta-basta turtle muna ang kanilang unang titignan dahil Blacklist International nakapwesto rin naman kahit papaano. So, ngayon ay magkakatagpo yata talaga ng maaga. Malumanay pa lang. Naglatag ng RGB lights dun sa may bush para may slow if ever na may pumasok na player from Blacklist International. So, nandito na yung Sinibor. Again, siya ang kailangan na mauna. Nandito na yung Ejector laban kay Lord JM. Pero wild charge para kay Haji. Sa bawa pa na napakaganda paglatag doon ng EG Boy para kay Exort. Pero may bawi dito. Nako, nakuha nila. It's gonna be MP The King. Isama na rin si Aqua at eto na si Irada. Mapapadaan lang doon sa ilalim ng tore. Kamuntikan na rin si Haji. Dumaan-daan, pumirma-pirma lang, pero sa huli ay nakakuha ng kalamangan ang RSG Philippines doon. Pinaka-crucial, panigurado, ang naging pagkakakuha nila kay MP The King. Pero I'd like to highlight, dito siguro pumapasok yung mastery at yung pagkakakilala nitong ni Exort as well as yung kanyang pagiging coordinated with Haji. Kasi ang ganda talaga nung naging sagot and response doon na wild charge combo from Haji na pinarisan ng magandang Eternal Guard. Pero kung akala natin ay doon na nagtatapos at malinaw na ang kalamangan ng RSG, sasagot pa rin pala si MP The King. Sa kanila mapapasa kamay yung turtle. Oo, napagandang timing noon na para sa kanya at tuloy lang doon sa rotation ang ginagawa ng Blacklist. So, halos pantay pa na naman yung ating laban ngayon. Level 7 na rin dito si Irad. Same goes with MP The King. Mamaya natin aabangan kung paano magiging tapatan ni Kusei at saka ni Oheb. Kasi ito yung mga klase ng hero na pagdating sa late game, alam mo na napakahirap targetin ng mga marksman na to. Oo, tsaka nga parang hindi naman sila sobrang nagbababad dun sa pagkikita nilang dalawa through yung laning basta-basta. Or of course, syempre nakapag-transition na tayo paunti-unti. Nagsasama-sama na ngayon si Exort, si Oheb, and even Haji dito sa mga rotations na ginugusto nilang gawin. Pero at least for RSG Philippines, ayun nga, sinabi na rin dito sa kanina na si Kusei ay isa sa mga kinakailangan mo talagang bantayan na carry users dito sa ating liga. So at least for them, ay nagiging maingat lang din naman siya at hindi nila sobrang napapabayaan pa yung kanilang potential na late game na parang power spike. Kasi even in terms of gold, hindi naman nagkakalayo kahit sabihin natin ang ganda ng mga nagiging palitan kanina. Very stable pa naman for both of these teams yung nangyayaring early game natin. Feeling ko yung parang next na teamfight natin probably ay bago magkaroon ng turtle. So mainit talaga dito. Kanina pa nagkakasalubungan yung dalawang junglers natin. Parang yung pattern nila is, di ba normally,
malasalamin-salamin. Yung kung nasan yung isa, wala siya doon. Oh. Pero ngayon nagkakasalubungan na si MP The King and even Irad. Ibang klase. Parang sila yung literal pag nagkita, yung may hair flip pa na, hindi kulang din yung gaganon pagkatapos. Kasi wala naman din, hindi naman sobrang ipagpapatuloy basta alam mo na hindi pa ganoon ka-eksakto yung mga nakikita natin na conditions enough para talagang i-pull off nila or i-commit, kumbaga, yung mga pagkikita nila sa isa't isa. So, sobrang tansyado lang nung dalawang teams natin. Parang naghihintay sila nung Kalmalicious talagang- no? nung timing. Oo. Hinahanap lang talaga nila yun. Baka ito sa Turtle, makita na naman natin yun. At the very least for Blacklist International, pwede mo nang i-expect na mauuna at mauuna na naman si Nibor as usual. Or at least base sa lahat naman nakikita natin naka-focus, ganun ang nagiging takbo kapag may objective. Oh, parang Fovius na siya yung mauuna. Ganun yung nangyayari ngayon para dito sa ating game. So si Irad and even MP The King ay parang paunahan muna sila kung sino magiging mas mataas ang level kasi makikita natin na si MP The King ay pipiliin muna na mag-jungle. So ito nakapwesto at nabawasan na rin yung Turtle. Sisimula na ng RSJ na din si Haji. Ayun na. Pero papasok na naman si Nibor. Nilatag na rin yung EG Boy dito ni Exhort. Meron pag-reset doon sa Turtle at teamfight pala ang gusto. Napakagandang pag-cancel doon ng wild charge para doon sa setup play ni Light. Irad makakakuha dito ng Turtle, pero Nibor naman makakakuha dito ng kill. Pero double kill na dito si Exhort sa ilalim ng Torre. Pipilitin pa ni Irad, pero buhay pa rin ang mga players dito ng Blacklist. Mabilis na nakagalaw papalayo ang Blacklist International pero si Irad ay hindi pa yata tapos. Naku, makakakita Ano? ng mga minions dito ha. Ipagpapatuloy ba niya? Naku, ayun na nga! Ay! Naku mo, dalawa doon sa ilalim ng Torre. Totoo nga yung sinabi nila na na-miss ni Irad na gamitin yung Lancelot. Hindi nito nare-reflect basta-basta kung ano man ang mga numero o win rate ng nakaraan. Dahil na-miss talaga to ni Irad at binaon niya tong Lancelot. Sabi niya, papasok siya rito, papakitaan talaga niya tayo. Ayan, hinintay talaga yung minions. Tapos sinakto na makakadive sa ilalim ng Torre at matitake out yung dalawang membro ng Blacklist International. Parang kahit kung ako yung Blacklist yun, parang slow-mo yung galaw nung lahat eh, kung na-experience ko yun. Oh, kung parang pwede lang ilikulan din yung cellphone nung moment na yun ay gagamitin na rin. But yeah, it's all about timings ngayon para kay Irada. Currently at 2-0-1 na sa kanyang Lancelot at makakasira pa nga ng Torre. Doon sa top lane ang RSG. So lumaki ngayon, Brigada yung kalamangan Oo. ng RSG. So for Blacklist International, parang yung pattern muna na ngayon is okay, gawin natin yung Oo. pwede nating gawin para medyo paliitin yung Oo. kalamangan. And so far kasi yung nakikita naman nating response from Blacklist International ay napakaganda. Nararamdaman mo yung keys to victory ng Blacklist na kailangan nilang mag-work around yung mga counter set na gagawin ni Haji. Kasi nagiging, kumbaga paulit-ulit lang siya na senaryo pagka nagkakakitaan yung dalawang teams or nagde-decide na mag-engage. Yung mga latag ng wild charge dito ni Haji, maganda't napaparesan talaga ni Exhort. So nag-work yung combo nila so far. It's just that hindi rin siguro nila na-anticipate na okay, late entry nga naman kasi si Irad. So pwede niyang tapusin, pwede niyang ipagpatuloy kahit nabitin yung ibang members ng RSG or akala nila nasa kalugian na sila. At saka ang ganda na sinabi mo dito na parang nauhuli si Irad. Kasi ang ginagawa dito ng RSG, di ba, kanina nag-unstoppable force si Light. So na-force Oo. niya dito si MP The King na gamitin muna yung Tempest of Blades bago magkaroon ng teamfight, which is maganda sanang gamitin sa kalagitnaan ng teamfight. Yup. So parang ano na dito, nagkakasalisihan yung ating mga players. Parang paunahan kung Oo. sinong unang bibigay. Yes. Na, at gagamit ng mga skills nila. Tsaka kung ikaw si MP kasi basta alam mo may unstoppable force pa, may ilang ka rin eh. Magpakita, mauna, kasi pwedeng i-force out ni Light yun sa'yo. Kaya rin nagiging maganda yung response ng mga Jawhead so far kapag kami presensya ng isang link sa kalaban. Kaya magiging, kumbaga understandable na, okay, may pagsagot agad o pagkuha sa Jawhead in the first phase pa lang nung draft natin. Kasi ganun kaganda yung nabibigay niyang pressure kontra sa mga link. Kumbaga hindi yung link yung na-pressure pag kami presensya ng isang Jawhead na maganda ang nagiging simula. And so far yun naman yung nakikita natin for RSG. And speaking of, ayan na nga, conceal na naman mula rito kay Light. Pero makakakuha sila ng magandang pwesto rito sa ating Lord Pit so far at kontrolado Ay. naman nila. Oo, parang ano pala, Torre yung ginagawa, or kinukuha doon ni MP The King sa may top lane. So parang ang call yata dito ng Blacklist, it's medyo patagalin lang. Yung Lord na sinisimula na dito ng RSG. Magse-set up pa na play para si Haji at ang magiging target nila. Ginamit na nga dito yung wall charge para hindi matamaan doon ng unstoppable force. Tapos si MP The King nandun pa rin sa may top lane, parang sisirain pa yung another Torre dito ng RSG. Habang nangangalahati yung buhay ng Lord, marereset! Oh, wow! Marereset yung Lord! At makakaabot pa nga si MP The King if ever na
teamfight. Okay lang ako rito, guys. Ipagpapatuloy ko, paninindigan ko tong mga toring pinapatumba ko. Sabi ni MP The King, may tiwala ko kay Haji and nagawa talaga ni Haji yung inaasahan mula sa kanya. Na-reset kaya yung kanina pang pinopormahan at nasimulan ng RSG Philippines. Kumbaga parang naging baliwala at speaking of, ayan naman. Ito na. Ito nang inaabangan na lahat. Jungler versus jungler. Assassin laban sa assassin. Sino nga ba talaga mag-okay? Tempest of Blades. At mapapadash away dito si Irad. Alam ba ni... Okay. Ito na naman! Rematch mamaya sa top lane. Kita-kits, anong oras? Anong oras? 5:46. 5:46? May 2 minutes sila para magkita ulit sa taas. O, 2 minutes. Meron ulit tayong round 2. Doon sa itaas. Abangan na lang natin kung magiging on time sila o kung magkakaroon ba ng Filipino time. Hindi ko na alam dahil ngayon ay sobrang intense ng nakikita nating mga sagutan pagka nagkakakitaan yung dalawa nating junglers at hindi nakokomite, hindi nakakapag-focus lang yung RG kapag gusto na nilang mag-lord. Lagi at laging may ibang nangyayari. Pinupurs na kaganapan ng Blacklist International sa mapa. Oo nga, alam mo, parang nga napapansin natin ngayon sa dalawang junglers natin, yung mga ganong tension kasi, mainit yung mga ganon, pero dahil nakatakas sila parehas at Oo. mas pinili nilang maghiwalay na landas, alam mong kalmado. Oo. Alam mo yung kumukulo na yung tubig, pero bago tumunog, yung tutunog, Hindi pa siya pinatay na nila yung apoy. Okay. So maagap pa. Naaagapan nila. Tingnan natin mamaya kung mas magiging mainit yung aksyon na para dito sa ating mga players. And Checktor! Si Lord JM ang makukuha dito sa side ng RSG. Dadating na si MP The King at si Rad! Ang makikita niya magdadash away. Tempest of Blades. Nakakatakas ba? Hindi! Pero mapapatay lang din naman ni Kusei dito si MP The King. 2 for 2 na nakikita natin. Kaso sabi ni Kusei, hindi pa siya tapos. At naabutan si Haji, making that a double kill. At dito sa baba, si Oheb kamuntika na rin pala. Pero makakalakad naman papalayo. And RSG ngayon ang makakapwesto at makakakuha ng ating Lord. At hindi na makakaabot dito ang mga players ng Blacklist International RSJ. With that Lord, at kita natin sa mukha ni Kuya Light na napangiti siya. Oo. After nung teamfight na yon, ito yung nangyari sa mga nangyari at nangyari. Oh, ito, babalikan natin sa ating instant replay. Sa totoo lang, ang ganda nung naging response ulit ng Blacklist International. I feel na in this sequence, yung nauna ay yung Eternal Guard. Pero syempre, marami-rami pang ibang highlight na nakita natin dyan. Yung mga attempts ni Irad na makaiwas. Pero unfortunately, ay bitin na talaga ang kanyang buhay. Yung point pa ng laban na yon na medyo extended na nag-force ng Purify pa si Kusei rito para talaga makaabot lang. So, minaximize din naman ng RSG as much as possible yung kanilang mga pwedeng kuhain. Pero slowly, bit by bit, yung Blacklist International, napaparamdam na rin nila yung naiipon nilang damage. Lalo mula kay Oheb kanina, hindi lang ganoon ka na malayan. Ay! Pero ang taas... Nakita na naman sila! Ay, sa pag-battle day na ngayon! Tempest of Blades, si Rad, wala na buhay! Ano na score? Ting! Hindi ko alam. 1-1 para Okay. sa ating mga junglers. So, MP The King ang patay ngayon. Pero yung side ng RSG, merong Lord dun sa may top lane. Parang pwede sirain dito yung may bottom lane. So, naka-flow ang minion wave ng side ng RSG. Narinig natin yung may hiwaga kung sino sa setupan dito ng side ng RSG. Yung Torre pala ang kukuhanin nila. So, inhibitor turret down for Blacklist International. Focus lang muna sa paki-clear ngayon. At least, for Blacklist ay meron naman silang Nathan. Pero teka lang, nandun pa rin ako. Grabe, akala ko sa top lane yung rematch, sa bottom lane pala. Doon nagkita yung dalawa nating junglers. And feeling ko kasi, Chance, Ano yun? kapag ka nag-rematch sila, kailangan feeling ko one-on-one talaga eh. Oh, May kailangan minion talaga, kasi kanina kailangan eh. nasa side lane talaga Oo, sila eh. sabi, parang may minion kasi kanina, so hindi siya one-on-one eh. Dapat daw ganun, pero syempre kasi alam mo naman, na-maximize din in some way ni Irad doon yung naging presence nung ibang mga minions. Pero then, still, Ito tuloy ang laban, buhay pa rin ang Blacklist International. Pero wait lang! Naitsya na naman, ejector double force. Parang dito kay Light. Mega kill na, parang dito kay Kusei at dediretso yung mga Phantom Execution na gamit na. Pero walang buhay doon si Irada. Si Bordel papasok na. Oheb, nakita na nila. Dadikitin pa si Exhort. Medyo aaray sa moment na yon pero hindi na mahahabol pa ng skill dito ni Nibor. Grabe din dito yung mga placements ni Aqua. Siya yung nakakatapos ng mga trabahong akala natin mabibitin para sa RSG Philippines magmula pa kanina. So nakakukreate na naman ng magandang espasyo ngayon ang RSG Philippines. Ipit na ngayon ang Blacklist International. Kailangan nilang tumepensa. Pero kung simple na naman maririnig natin mula sa kupunan ng RSG. So kung iisipin mo,
feel ko kung yung Blacklist International, gets mo na yung idea eh. Sige, kung may i-hit siya, marami tayong pang-counter na engage, marami tayong pang-counter set. May Pero Wild Charge pa, Oo, may Don't Run Wolf King, lahat. lahat, kaso parang dumadating siya sa point na mas nagiging prepared din ang RSG Philippines kahit na prepared na rin ang Blacklist International. Siguro for kasi them. parang tahimik lang si Aqua, parang hindi siya gumagawa ng super flashy play. Pero papansin mo na lang, sa gitna ng teamfight, meron palang spawn Meron. na merong nakaplant doon. So, eto na naman tayo sa objective. Parang wala mo ng 1v1 doon sa mga assassins natin. Oo. Pero may 1v1 pagdating doon sa Retribution. Oy. Mare-reset ba? Dito yung Lord. Magsiset up play. Ito na naman ang Stumble Force para kay Light. Nahanap si MP the King. Merong free hit para sa kanila. Tempest of Blades. Napakalalim ng pasok doon. Pero si Light nakukuha nila. Pero si Iran pala. Oy, teka Lord, lang. yung gusto nilang gawin. Dadaan na dito si Iran. Sinusunod yung pangalan niya. Ang sakit ng damage na gamit ng ibang mga spells. And another kill para yung kay Iran. Double kill na nga at hahabulin pa dito ni MP the King. Napadaan pa. Namatay pa. Dito si MP. Sabi ni Nibor, I got you! Nagtulong-tulungan ang RSG Philippines doon at ngayon ay malinaw na hawak-hawak ang kalamangan together with the Lord na nagmamarcha sa mid. Wala nang inhibitor turrets, madedepensahan pa ito! Palilikoin dito ni Lord JM doon sa may bottom lane. So meron pa naman isang inhibitor turret. Aray! Ang sakit na damage dito kay Lord JM. Mag-proc yung kanya immortality sa moment na yun. Mapapadiretso na naman dito si Nibor. At nagamit na nga doon yung Winter Crown. At unti-unti na nga pipitikan. Dito yung base ng Blacklist International. Dahil RSG Philippines agad ang magwawagi sa game number 1. Maraming hindi namalayan pero may sarili silang mga paraan para